Tatang! Tatang! Tang! Bakit ka sumisigaw? Para kang hinahabol ng 10 diablo sa itsura mong yan. Tang! Nabalitaan ko po sa mga taga rito na meron na naman daw po mga nawawalang babae sa Karatig Baryo. Pinag-iingat ng kapitan natin ang mga kababayan dito sa baryo natin. Baka daw po mamaya dito na magawin mga yun. Sana naman hindi na umabot dito sa atin ang mga taong nasa likod ng pagdukot sa mga kababaihan. Sino po kaya mga taong yun? May palagay ako na isang malaking grupo ang nasa likod ng mga nangyayaring pagdukot sa mga babae. Ano po kayang gagawin nila sa mga babaeng dinudukot nila? Posibleng pinagbibili nila sa mataas na halaga. Ho? Kawawa naman po pala mga nagiging biktima nila. May mga tao talagang halangang kaluluwa. Walang pakialam sa kapwa. Basta magkamal lang ng pera. Napatitig na lamang ang binatilyo sa amang nakatiim ang mukha. Ilang buwan na rin ang usap-usapan tungkol sa mga ginagawang pagdukot sa mga kababaihan sa mga baryo ng mga hindi pa nakikilalang mga kalalakihan. Di umano, pinapasok pa ng mga ito ang bawat bahay para lang makakuha ng mga dalagang nais nilang dukutin. Maraming haka-haka ang mga tao na baka daw ibinebenta ang mga kababaihan sa mga banyaga o di kaya dinadala sa mga bahay aliwan. Ngunit wala ni isa makapagturo kung saan dinadala ang mga ito. Basta ang sabi lamang ng mga nakakasaksi, isinasakay ang mga ito sa isang van. Marami tuloy pamilyang nangangamba kasama na si Mang Baste. Halos naroon kasi sa baryo na yun ang kanilang mga kamag-anak. Pati tuloy si Nonoy, pinaghihigpitan na rin ni Mang Baste sa pag-alis-alis ng bahay. Saan ka na naman pupunta? Di ba sabi ko dito ka lang sa bahay? Diyan lang po, Tang. Magtitira doon lang po ng mga ibon. Ay, huwag ka lang lalayo ha. Ayokong inaabot ka ng gabi sa labas. Opo, Tang. Dito lang po ako sa paligid. Alam mo naman na napakadelikado ng panahon ngayon sa mga tao man o hindi natin kauri. Alam ko naman po yun. Tsaka, lagi naman po ako nag-iingat Naputol ang pag-uusap ng mag-ama nang may tricycle na tumigil malapit sa kanila. Nagkatinginan pa sila at parehong nagtataka kung sino ang sakay noon. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Nonoy nang makilala ang bumaba sa tricycle. Patakbo pang lumapit ang binatilyo sa bagong dating. Kuya Jeff! Kamusta ka na? Ang tangkad mo na. Ayos lang, kuya. Mano po, Tang? Kaawangan ka ng Diyos. Ay, bakit bigla ata ang pag-uwi mo ngayon dito sa atin? Sa loob ko na lang po ipapaliwanag. Oo nga naman, Tang. Kararating lang ni kuya Hayaan niyo muna siya makapagpahinga. Tara na sa loob kung gano'n. Ay, kumain ka na ba? Opo. Kumain po ako sa bus kanina. Mabuti naman, kuya, naisipan mong dalawin kami dito. Akala ko maghihintay pa kami ng Pasko bago ka namin makita at makasama. Pasensya na kayo kung madalang lang ako nakakauwi dito sa atin. Masyado lang kasing abala sa trabaho Naiintindihan naman namin yun. Tiyak na matutuwa ang nanang gwada mo kapag nakita ka. Pinag-uusapan ka pa lang namin ng isang araw Akalain mong uuwi ka pala ngayon? Inakbayan pa ni Jeff ang binatilyo habang papasok sila sa loob ng bahay. Hindi na rin mapalis ang malaking pagkakangiti ni Nonoy. Sa wakas kasi, makakasama na niya ang kanyang paboritong pinsala. Bata pa lang si Jeff nang mamatay ang kanyang mga magulang. Mula nang maulila, ang tiyuhin na nag-aruga at nagparal sa kanya hanggang maging pulis siya. Kasalukuyang nakadestino ang binata sa malayong lugar at madalang lamang umuwi sa kanila. Maging si Aling Guada, tuwang-tuwa nang makita ang pamangkin na itinuring na nitong tunay na anak. Pagkatapos ng maikling kumustahan, nagpaalam lang si Aling Guada
Uhulihin daw muna nito ang manok para may maipaulam kay Jeff. Nag-abala pa talaga ang inang. Hayaan mo na. Ngayon ka nga lang umuwi dito sa atin eh. Talagang mag-aabala kaming ipagluto ka ng masarap na ulam. Ito nga po namimiss ko kapag nandito ako sa atin eh. Yung pag-aasikaso niyo sa akin. Kung malapit nga lang ang destino mo, mas gusto kong mag-uwian ka na lang dito. Nag-aalala rin kami kasi sa'yo. Sana kuya, magtagal ka dito ha. Samahan mo rin ako magtira doon ng mga ibon. Oo ba? Tsaka magtatagal talaga ako. Sabi mo kanina abala ka sa trabaho. Buti pinayagan ka ng hepe nyo na magbakasyon. Ang totoo po niyan, Tang, suspendido po ako sa trabaho. Ha? Bakit naman? Tsaka ko na lang po ikukwento. Pero isa lang pong natitiyak ko. Wala po akong ginawang masama. Ginampanan ko lang po ang tungkulin ko bilang alagad ng batas. Naniniwala naman ako sa iyo Ang mabuti pa, magpahinga ka muna sa silid ninyo ni Nonoy. Mahaba din ang naging biyahe mo, tiyak na pagod ka. At tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na, ha? Sasamahan na kita kuya. Gusto ko rin makipagkwentuhan sa iyo eh. Tumayo na si Jeff at sumunod na kay Nonoy. Nabakas pa rin ang tuwa sa pagdating niya. Sa loob ng silid, hindi rin naman nakapagpahinga ang binata dahil sa daming tanong ng pinsana. Nung malapit ng magtanghalian, tinawag na sila ni Mang Baste para kumain. Pinagsaluhan nila ang tinolang manok na niluto ni Aling Guada. Habang kumakain, masaya pa silang nagkukwentuhan hanggang mapunta ang usapan sa mga dinudukot na kababaihan sa mga baryo. Talamak nga po ang ganyang gawain ngayon. May hinala kami na isang malaking sindikatong nasa likod ng pagdukot sa mga babae. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Biruin niyo, hanggang sa mga liblib na lugar na tahimik at malayo sa gulo, ay nararating na rin ang mga masasamang loob. Katunayan nga po niyan, isa po ako sa may hawak ng kaso na yan. Kaya lang po inilis nila ako at sa iba nila pinasa. Siguro maigi na rin ang nangyari. Baka iniiwas ka lang sa malaking kapahamakan. Baka nga po, Tatang. O siya, kumain ka pa. Napansin ko parang malaking nabawas sa timbang mo baka naman napapabayaan mo na ang sarili mo dahil sa trabaho. Hindi po talaga kasi maiiwasan na wala sa tamang oras ang kain ko. Ay dito ka bumawi habang nasa bakasyon ka. Opo, Tatang. Siya nga pala kuya, bakit hindi mo sinamang nobya mo? Naku, wala pa akong nobya. Kaya wala akong may sasama rito para ipakilala sa inyo. Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring nobya? Aba, magandang lalaki ka naman at maganda ang trabaho. Wala pa po kasi akong napupusuan Para kang tatay mo. Napakapihikan pagdating sa babae. Kaya naman may edad na nang nakapag-asawa. Baka habang nandito ka kuya mahanap mo na yung babaeng magpapatibok sa puso mo. Naku, malabong sinasabi mo. Halos lahat ng kadalagahan dito, kilala ko at naging kaibigan. Para ko na lang silang kapatid. Hayaan mo na lang ang kuya mo. Kung talagang may babaeng nakalaan sa kanya, mismong tadhana ang maglalapit sa kanilang dalawa. Nung gabing yun naisipan munang magpahangin sa labas ni Jeff habang nag-iisip. Nahinto lamang siya sa pagbumuni-muni nang makarinig ng mahinang kaluskos sa kanyang likuran. Paglingon niya, ang nakangiting si Nonoy ang palapit sa kanya. Tumabi ang binatilyo sa kanya at saka tumingin sa buwan. Hindi ka rin makatulog kuya? Hindi. Nasanay kasi ako na ganitong oras nasa labas pa ako. Naninibago lang siguro ako ngayon. Sana kuya, magtagal ka pa dito sa atin. Namimiss ko na kasi yung dati. Magtatagal talaga ako. Hanggat hindi ako tinatawagan ng hepe namin, hindi ako makakabalik sa trabaho.
Mahirap ba ang buhay ng isang pulis? Oo. Pero kung nasa puso mo ang paglilingkod, magiging madali lang sa iyo yun. Bakit mo nga pala tinatanong? Wala naman. Huwag mong sabihin na gusto mo rin maging pulis. Hindi ah. Hindi naman kasi ako kasing tapang mo kuya eh. Pero gusto ko rin sana. Kasi iniidolo kita noon pa. Hindi naman kailangan maging matapang sa lahat ng oras eh. Basta may puso ka sa pagtulong. Sa totoo lang kuya, hindi ko pa alam kung ano ang gusto kong kunin na kurso eh. Yung kasing gustong ipakuha sa akin ni Tatang eh, hindi ko naman kursonada. Ganun ba? Pag-isipan mong maigi kung ano ba talaga ang kukunin mo. Kasi ikaw naman yung mag-aaral eh. Pinag-iisipan ko nga mabuti. Tsaka, niisip ko din kung halimbawa na nasa bahay na ako titira. Walang kasama si Tatang dito. Nasa paligid lang naman ng mga kamag-anak natin eh. Hindi naman nila pababayaan si Tatang kung sakali man na sa bahay ka natitira. Sa bagay nga, siguro nalulungkot lang din ako dahil mapapalayo ako sa kanila. Maliit na sakripisyo na hindi mo sila makakasama para sa magandang kinabukasan mo. Yun nga ang sabi ni Tatang at Inang sa akin eh. Ayaw din daw nila akong lumaki na walang tinapos. Tama naman sila eh. Tignan mo ko, iginapang nila ang pag-aaral ko dahil ayaw nilang manatili lang ako sa baryo natin. Maswerte nga tayo dahil ganyan sila mag-isip. Ay, oo nga. Lagi ko lang isa sa isip na sila magiging inspirasyon ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Ganyan dapat. Lumalamig na dito. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Inakbayan pa ni Jeff ang binatilyo habang papasok sila ng bahay. Ngunit bigla din siyang napahinto sa paglalakad. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Pero wala naman siyang naaaninag. Nagtataka naman na nakatitig sa kanya ang pinsan. Ngumiti na lamang siya rito at pumasok na sila sa loob. Kanina pa natutulog ang mag-asawa. Dahil sa probinsyang yon, nasanay na sila na di pa man kalat ang dilim sa labas. Nakasara na ang lahat ng bintana. Kahit nakahiga na hindi pa rin dalawin ng antok si Jeff. Nang sulyapan niya ang pinsana, ay mahimbing na itong natutulog sa kabilang papaga. Hindi rin nagtagala, hinila na rin siya ng antok. Kinabukasan, nagpaalam si Jeff na dadalawin lamang ang mga kaibigan na nakatira din sa baryo na yon. Ang mag-amang Basti at Nonoy naman ay biglang naisipang mangaso sa gubat. Nang mga oras na yon, kanina pa paikot-ikot ang isang van sa isang baryo. May 3 kalalakihang armado ang bumaba sa nakahimpil na van sa di kalayuan. At sa kanila pinasok ang bawat bahay sa baryo na yon. At sa pilit ang kinuha ang mga kababaihan na halos menor de edad. Pagkatapos may isagawa ang maitim na balak, tsaka umalis ang sasakyan sa lugar na yon. Lahat ng yun ay nasaksihan ng mag-ama na dahil sa kaabalahan, hindi na nila napansin na napadpad na sila sa iniiwasang baryo na yon. Sa tingin niyo po kaya Tang, sila na yung napapabalita na dumudukot sa mga babae? Wala nang duda na sila na ngayon. Tara nang umalis sa lugar na ito bago pa tayo abutan ng dilim. Sige po Tang, baka maramdaman pa ng mga taga-baryo ang presensya natin. Bakit ba kasi hindi natin namalayan na nakarating na pala tayo sa baryo na ito? Masyado tayong lalibang. Hindi ko nga rin po namalayan eh. Palubog na rin po ang araw Tang. Bilisan mo na lang. Huwag ka nang lilingon kahit anong marinig mo. Hindi po ba tayo magsusuplong? Wala tayong gagawin na hakbang. Itiko mo na lang ang bibig mo. Wala rin naman mangyayari kung magsusuplong tayo. Tang, parang may sumusunod sa atin. Huwag kang lilingon at bilisan mo ang paglalakad mo. Mahigpit pang hinawakan ni Mang Basti ang itak na nakatali sa kanyang bewang. Si Nonoy naman, dama ang panginginig ng mga tuhod habang sinasabayan ng mabilis na paglalakad ng ama. Sumasabay din sa bilis ng paglalakad ang mabilis na tibok ng mga puso nila.
Kulang na lamang na lumundag ang mga yun palabas. Nang matanaw nila ang tulay na nagdurugtong sa baryo na yun, lalo pa nilang binilisan ang paglalakad. Nang makatawid, tsaka lamang sila nakahinga na maluwag. Huwag ka nang magpahinga dyan. Kahit nakatawid na tayo ng tulay, hindi pa rin tayo nakatitiyak sa ating kaligtasan. Opo, Tang. Wala na kayo sumusunod sa atin? Hindi ko alam. Basta wag mo na lang pansinin. Magkunwari ka na lang na wala kang naririnig. Parang malapit na siya sa atin. Saktong lubog na ang araw nang malapit na sila sa bahay nila. Nakatayo naman sa labas ng bahay si Jeff at halatang kanina pa sila hinihintay. Ngumiti pa ang binata, sabay kaway sa kanila. Hindi muna dumiretso sa loob ng bahay ang mag-ama. Lahat ng kasuotan ay hinubad nila at saka sinunog. Nagtataka naman si Jeff sa iginawi nila, pero kinutuban na rin siya na may masamang nangyari sa naging lakad ng mga ito. Kung sakali mang naamoy nila tayo, hindi nila tayo masusundan. Tang, hindi ba natin ipapalam sa mga kababaryo natin ang nasaksihan natin kanina? Ano po bang nasaksihan nyo? Kasi nakita namin ang isang grupo na dinukot ang mga babae sa isang baryo. Ibig sabihin, dito naman sila naghahasik ng lagim? Bukas na bukas din ay ipapaalam ko sa mga kababaryo natin na nakita namin para mabigyan sila ng babala. Maiba po ako. Bakit kailangan nyo sunugin ang mga damit nyo? Ano po ba nangyari sa pangangaso nyo? Para hindi masundan ang amoy namin ng mga aswang. Pasensya na po, Tang. Hindi ko po maintindihan ang ibig nyo sabihin eh. Ang grupo ng mga kalalakihan ay sa baryo Maluto dumukot ng mga babae. Ho? Sa baryo na yun sila nanggaling? Oo, doon sa iniiwasan at kinatatakutang baryo na yun. Paano naman po kayo napadpad sa baryo na yun? Hindi lang namin namalayan ni Nonoy na malapit na pala kami sa lugar na yun. Nawili kasi kami ni Tatag sa pagsunod sa isang baboy ramo. Salamat naman ligtas po kayo nakauwi ni Nonoy. Ligtas nga kaming nakauwi. Nasaksihan naman namin ang isang pangyayari na maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan. Inabukasan nga, maagang nagtungo si Mang Baste sa bahay ng kapitan ng baryo. Ipinaalam niya rito ang nasaksihan nilang mag-ama. Maging ang kapitana, kinakitaan ng matinding takot. Mas doble ang takot na naramdaman niya sa susunod na sinabi ni Mang Baste. Nasa baryo Maluto nang galing ang grupo ng mga kalalakihan. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun, nagpatawag ng pagpupulong ang kapitana. Pinulong niya ang lahat ng mga residente sa baryo na yun. Pinag-iingat din sila, hindi lamang sa grupong dumudukot ng mga babae, maging sa mga taong nakatira sa baryo Maluto. Samantala, pinagbawalan naman ni Mang Baste na manirador ang anak na si Nonoy. Mas makakabuti kung dito ka na lang sa bahay. Kahit po araw, hindi ako pwedeng lumabas. Maigi na yung nag-iingat tayo, lalo sa panahon ngayon. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Opo, Tang. Hanggang dito na lang po ako sa bakuran natin. Ay, siya nga pala. Hindi ko yata nakikita ang Kuya Jeff mo. Umalis po siya kanina eh. Pero babalik din naman daw po siya kagad bago dumilim. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi po eh. Pero tingin ko po, importanteng lakad niyang yun. Mabuti na rin na nandito ang Kuya Jeff mo. Kung sakaling may sumalakay sa atin na alagad ng dilim, panatag ang loob ko dahil nariyan siya. Saktong 5:00 ng hapon, dumating na si Jeff sa bahay. Nang mga oras na yon ay nakapagluto na si Aling Guada ng kanilang hapunan. Nasa labas kasi ang kanilang banggirahan. Kaya sa labis na takot
Maaga nang nagluluto ng hapunan ng babae. Noong gabing yun, hindi mapakali si Nonoy. Maalinsangan kasi ang panahon na tila uulan na. Hindi rin siya dalawin ng antok, kaya bumangon na lamang siya. Natigilan naman siya nang makarinig ng tila mga pabalik-balik na yabag sa labas ng bahay nila. Pinakiramdaman niya yon ng maigi. Doon niya natiyak na yabag ngayon ng paa. Bahagya niyang iniawang ang bintana at saka sumilip sa labas. Ganun na lamang ang takot na naramdaman niya nang makita ang isang malaking aso. Kasing itim ng gabi ang balahibo nito at namumula ang mga mata. Bago pa siya makagawa ng ingay, natakpan na ni Jeff ang kanyang bibig. Hinintay muna nilang makaalis ang nilalang na nasa labas na natitiyak nilang hindi pangkaraniwan. Ang laki namang aso nun. Hindi yun aso. Natitiyak kong isa yung aswang. Sabi na nga be. Anong gagawin natin kuya? Baka naamoy nila kami ng aksidente kami nakapasok sa baryo nila. Huwag ka matakot. Hindi basta-basta makakapasok sa loob ng bahay natin ang aswang na yan. At isa pa, may alam ang tatang sa mga pangontra sa kanila. Tiyak na hindi ako makakatulog dito. Pilitin mo pa rin matulog. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Salamat kuya. Mabuti lang nandito ka ngayon. Kahit pa paano nawala ang takot ko. Ngayon lang ba may umaligid na aswang sa bahay niyo? Ngayon lang. Ito nga ang unang beses na nakakita ako ng aswang eh. Dati kasi naririnig ko lang sila. Kailangan natin mag-ingat. Lalo na kayo ni tatang. Baka nga naamoy kayo at nasundan dito sa bahay. Baka kayo talagang sadya nila. Ilang malaman to ni tatang. Ipagpabukas mo na lang. Mahiga ka na lang ulit at matulog ka na. Baka nagpapahinga na rin sila. Nahiga na muli si Nonoy sa kanyang higaan. Nagdasal muna siya bago ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa buong baryo. Ang kapitan nila'y natagpo ang wala ng buhay sa mismong silong ng bahay nito. Ayon sa nakakita sa kapitana, lasog-lasog ang katawan nito at hindi na halos makilala ang mukha dahil dinurog ang ulo nito. Wakwak din ang tiyan nito at nawawala ang mga laman loob. Hindi kayo nakita natin kagabing may gawa nun kay kapitan? Yung din ang naiisip ko eh. Baka naghanap na lang siya ng ibang bibiktimahin nang mabigo siyang pasukin ng bahay natin. Ano ba ang pinag-uusapan yung dalawa? Kasi po tatang, kagabi may nakita po kaming aswang sa labas ng bahay natin. Ano ka mo? Aswang? Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari. Ngayon lang kasi nangyari na dito sila ng biktima. Kailangan natin masabihin ng mga residente dito na magdoble ingat sila, lalo na sa gabi. Sige, kakausapin ko ang tiyuhin yung kagawad. Babanggitin ko rin sa kanya ang nakita niyo kagabi. Tiyak na tayong punteriya ng aswang na yun. Nakakalungkot lang na may ibang nadamay. Posible din ang sinasabi mo. Napakabait pa naman ang kapitan natin at maaasahan sa lahat ng oras. Wala na po tayong magagawa pa. Mag-ingat na lang po sana ang lahat ng mga kababaryo natin. Sunod-sunod na gabi pa ang may natatagpo ang mga wala ng buhay na mga katawan na pare-pareho ang pinsala na kanilang tinamo. Binalot ng matinding takot ang mga residente sa baryo na yon. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagsilikas na. Ang iba na walang mapuntahan na natili sa baryo sa kabila ng matinding takot na nararanasan. Nang gabing yun, nasa labas pa ng bahay si Jeff at malalim ang iniisip. Nilapitan naman siya ni Mang Baste para kausapin tungkol sa nangyayari sa kanilang baryo. Alam kong meron kang pinaplano kahit hindi mo sabihin. Sa akin lang sana pag-isipan mong mabuti ang hakbang na gagawin mo. Hindi po pwedeng wala akong gawin.
Inuubos na po ng mga halimaw na yun ng mga kababaryo natin. Kung ganon, isama mo ako sa balak mong gawin. Hindi rin ako mananahimik na lang sa isang tabi. Kaya ko na po ito. Ayoko pang madamay pa kayo sa gagawin ko. Hindi naman pwede na pabayaan na lang kitang mag-isa. Nangako ako sa mga magulang mo na hindi kita pababayaan. Alam ko naman po na nangako kayo sa kanila. Pero gusto ko po itong gawing mag-isa. Pero sana, sabihin mo sa akin ang mga gagawin mo para makapaghanda rin kami. Opo, Tang. Sasabihin ko naman po talaga sa inyo eh. Mabuti pa, tara na sa loob ng bahay. Kanina ko pa nararamdaman na para bang mayroong nanunood sa atin. Bigla nga rin po nag-ibang simoy ng hangin sa paligid. Kaakibat na talaga nila ang masangsang na amoy na tila nabubulok na laman. Tama ka dyan. Pero sa dami ng mga pangontra sa loob at labas ng bahay, mahihirapan silang makalapit sa atin. Kaya nga po kahit nasa paligid lang sila eh, panatag ang loob ko na hindi nila tayo magagalaw. Pinauna na ni Jeff ang tiyuhin sa pagpasok sa loob ng bahay. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid. Wala naman siyang kakaibang napansin, pero alam niyang nasa paligid lamang ang aswang at nagmamasid sa kanilang mga galaw. Kinabukasan, maagang gumayak si Jeff. Sa araw na yun niya balak magtungo sa Baryo Maluto. Kahit may nakakapangtakot sa dibdib, pilit niya yung nilabanan. Hinawakan pa niya ang medalyon na binigay sa kanya ng ama noon. Alam niyang ginagabayan pa rin siya ng mga magulang hanggang sa mga sandaling yon. Bago umalis, binasbasan pa siya ni Mang Baste. Mabuti na rin na wala sa mga oras na yon si Nonoy. Maaga kasing nagtungo sa talipapa si Aling Guada at isinama ang pinsan. Kung naroon kasi ang binatilyo, tiyak na magpupumilit yun na sumama sa kanya. Pagdating sa tulay kung saan nagdurugtong ang dalawang baryo, huminga muna ng malalim si Jeff. Nang marating ang baryo kung saan nakatirik ang mga kabahayan, kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid. Pero batid niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Mula sa likurang bahagi ng bahayan, lumabas doon ang isang babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Maamo ang mukha nito at malasutla rin ang kutis. Bahagya ring tinatangay ng hangin ang buhok nito. Huminto ito ilang dipang layo sa kanya. Matiim din ang pagkakatitig nito sa kanya. Anong kailangan mo, Ginoo? Gusto kong kausapin ang tumatayong leader nyo. Ako ang kapitan ng baryo na to. Sabihin mo na kung ano ang sadya mo. Naparito ako para pakiusapan kayo. Natigilan nyo ng pagkitil sa buhay ng mga kababaryo ko. Sana hindi nyo ginambala ang pananahimik namin para hindi kayo nagugulo ngayon. Hindi kami ang gumambala sa tahimik yung buhay sa baryo na ito. Huwag nyo kami idamay. Maaaring ang hindi kayo mismo. Pero mga kauri mo sila. Malaki ang atraso nila sa amin. Dinukot nila ang ilan sa mga babae dito sa amin. Sila may atraso sa inyo. Bakit hindi silang hanapin nyo at pagbayarin? Mabangis at nakakatakot man kami. Batid mo na sa gabi lang kami malakas. Limitado rin ang kaalaman namin pagdating sa labas ng baryo na to. Meron ba akong may tutulong? Bakit gusto mo kaming tulungan? Gagawin ko ito para sa mga kababaryo ko. Ayokong ubusin nyo sila. Kung kayo nagnanais ang tahimik na buhay, ganun din kami. Ano ang kaya mong gawin para matulungan kami? Sabi mo nga, limitado ang magagawa nyo sa labas ng baryo nyo. Ako ang kikilos para sa inyo at maghahanap sa mga dinukot nyong mga kasamahan. Kahit malaya ka pang magawa ang gusto mo, pangkaraniwang tao ka pa rin. Paano mo mahahanap ang mga kadalagahan na dinukot sa aming baryo? Isa akong alagad ng batas. Dati kong hawak ang kaso ng pagdukot sa mga babae. Paano namin natitiyak na tutulungan mo nga kami?
May isa akong salita. At isa pa, ang kapalit naman ng tulong ko ay ang kaligtasan ng mga kababaryo ko. Kaya inaasahan ko na makikipagtulungan ka. Lahat gagawin ko. Maibalik lamang ang mga babaeng dinukot sa aming baryo. Nagtagisan pa sila ng titig sa isa't isa. Waring sinusuri ang katotohanan sa bawat salita na kanilang binitiwan. Ilang sandali pa, nagsilabasan na rin sa kanilang bahay ang mga nakatira sa baryo na yun. Lahat sila matalimang ipinupukol na tingin kay Jeff. Inilibot naman ng binata ang tingin niya sa mga ito bago ibinalik sa kaharap. May papangako mo ba na wala na muling magbubuwis ng buhay sa mga kababaryo ko? Hindi ko hawak ang pag-iisip ng mga kasama ko. Pero lahat gagawin ko para pigilan sila. Basta bilisan mo lamang alamin kung saan matatagpuan ang mga dinukot naming kasamahan. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat para malaman kung saan sila dinala. Aasahan ko yung mga sinabi mo. Napansin ni Jeff na nagtatago ang araw sa makapal na ulap. Kaya naman naging madilim ang paligid. Nang mapansin niya na mga nakatira roon naging mabangis ang mga aura nila. Nang tignan niya si Hera, kalmado pa rin ito, hindi katulad ng mga kasama. Tumungo si Jeff at saka humakbang paalis sa baryo na yon. Balak sana siyang sundan ng 3 kalalakihan nang pigilan sila ni Hera. Pagdating niya sa bahay, nag-aabang na sa kanya si Mang Baste. Agad na umaliwalas ang mukha nito nang makita siyang paparating. Ano nangyari? Nakausap ko po ang kapitan ng baryo Maluto. Gusto nilang maibalik ang mga kasama nilang dinukot. Kapalit ng katahimikan ng baryo natin. Parang imposible naman ang hinihingi nilang kapalit. Hindi po, Tang. May mga nakalap na rin naman po akong impormasyon tungkol sa grupo na yun dati. Doon ako mag-uumpisa. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako. Mabuti pong wag na lang po kayo makialam. Dumito na lang po kayo sa bahay. Ito lang ang pakatandaan mo. Huwag ka pa rin magtitiwala sa kanila. Iba silang mag-isip kesa sa atin. Tumango naman si Jeff sa sinabi ng tiyuhin. Hindi rin niya maiwasan na mapabuntong hininga habang nakatingin sa kawalan. Para namang tukso na biglang lumitaw ang imahe ng babaeng nakausap niya kanina. May panghihinayang din na hindi niya inadam ang pangalan nito. Ipinilig na lamang niya ang ulo at saka kinuha ang mga envelope na dala niya nung umuwi siya roon. May mga kasamang litrato yun nakuha ng kasamahan niya na napatay sa enkwentro. Ang kasama niya ang mas pursigido na matunto ng grupong dumudukot sa mga kababaihan para ibenta sa mga parukyano. Dahil okupado siya sa pagtitig sa mga litrato na nasa harapan, hindi na niya namalayan ang paglapit ni Nonoy. Bago pa niya mapigilan ang binatilyo, nahawakan na nito ang isang litrato. Sino mga to, kuya? Sila yung mga nawawalang babae na hinihinala na dinukot at ibinenta sa mga dayuhan para pagkakitaan. Ang babata pa nila. Tsaka ang gaganda. Tama ka. At sinira lang ng grupong yun ang kanilang kinabukasan. Kuya, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin Tutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Pareho kayo ni Tatang ng sinabi. Pero masyado ka pang bata para sumali sa ganitong operasyon. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ang nanay mo. Hindi na po ako bata musmos. Tsaka, gusto ko talaga makatulong sa'yo O sige, mapilit ka Sasabihan na lang kita. Asahan ko yan Napangiti naman si Nonoy sa sinabing yun ng pinsana. Noon pa talaga ay iniidolo na niya si Jeff. Kaya masaya siya makasama sa mga plano nito. Panandalian din tumahimik ang kanilang baryo. Hindi na muling sumalakay ang aswang sa mga residente roon. Bagamat nababalot pa rin ng takot ang mga tao. Si Jeff naman,
Halos hilahin ng mga araw para lang matapos ang kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Nang araw na yon, bigo siyang umuwi na walang bagong impormasyon na nakuha tungkol sa grupo na kanyang sinusubaybayan. Anong balita sa lakad mo? Wala pa po, Tatang. Masyadong madulas ang grupo na yon. Lalo pa sila naging maingat ngayon dahil alam nilang hinahanap na sila. Hindi rin tayo dapat pakampante sa pananahimik ng mga aswang. Wala akong tiwala sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Ginagawa ko na po ang lahat ng pwede kong gawin. Lumapit na rin po ako sa lahat ng pwede kong lapitan para mapabilis ang paghahanap sa mga kasama nilang dinukot. Salamat, Iyo, sa pagmamalasakit mo sa mga kababaryo natin. Hindi lang po yun ang dahilan ko. Tungkulin ko po yun bilang alagad ng batas. Tsaka, taga rito din po ako sa baryo na ito. Hindi po ako basta tatahimik na lang sa isang tabi. Isa kang bayani para sa amin. Hindi po ako isang bayani at ayoko rin po maging isang bayani. Malawak na napangiti si Mang Baste. Punong-puno rin ang pagmamalaki ang tingin niya sa binata. Sa likod ng isipan niya, alam niyang ipinagmamalaki rin ng mga magulang nito ang pamangkin. Nagkalambong bigla ang sayang na nararamdaman niya nang maalala ang nangyari sa mga magulang nito. Bakit bigla po kayo nalungkot, Tang? Naalala ko lang ang mga magulang mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin tukoy kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay nila. Isa sila sa dahilan kung bakit pinili ko maging pulis. Matagal ko nang hinahangad na mahuli ang taong pumaslang sa kanila ng inay. Naalala ko, bago pa malagutan ng hininga ang itay mo sa mga bisig ko, meron siyang sinambit tungkol sa taong responsable sa nangyari sa kanila. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang naalala. Ano pong sinabi niyo, Tay? Meron daw pulang balat sa mukha ang taong yon. At yung medalyon na suot mo ay galing sa taong yon. Akala ko po kay Itay ang medalyon na ito. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Naisip ko kasi na balang araw, yung medalyon na yan na magdadala sa'yo sa kung sino ang salarin sa pagkamatay ng mga magulang mo. Naging palaisipan yun kay Jeff. Mula nang magkausap sila ng tiyuhin tungkol sa mga magulang, madalas na siyang nag-iisip. Muling nabuhay din sa dibdib niya ang pagnanais na makaganti sa taong pumatay sa mga magulang. Buong maghapong nasa labas si Jeff. Nakipagkita kasi siya sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan para humingi ng tulong. Di ba tinanggal ka na sa kaso na yan? Bakit nanghihingialam ka na naman? Ginagawa ko ito para sa kabutihan ng nakararami. Anong ibig mo sabihin? Mabuti nang hanggang dito lang ang nalalaman mo. Ayokong pati ikaw madamay. Pambihira ka naman. Parang hindi tayo magkaibigan yan eh. Higit pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo. Para na rin kitang kapatid. Kaya nga hanggat maaari, mabuti na yung wala kang alam. Okay, sabi mo eh. Huwag ka na magtampo. Hindi ako nagtatampo. O paano, mauna na ako sa'yo. Susunduin ko pa kasi si Missy sa bahay ng mga magulang niya. Mag-iingat ka ha. Salamat ulit dito sa impormasyon na ibinigay mo. Malaking tulong to sa ginagawa kong pag-iimbestiga. Wala yun. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo ha. At ingatan mo yung mga binigay ko sa'yo. Samantala, sa isang mansyon kung saan dinadala ang mga babaeng dinudukot ng isang grupo, maririnig ang mga iyakan ng mga babae. Bawat pasilyo ay puro mga nakapinid na pinto ang makikita. Napapaligiran din yun ng maraming bantay. Nakatayo ang mansyon sa pinakamataas na gulod na kung saan matatarik ang ibabang bahagi. Maririnig din sa paligid ng malalakas na hampas na mga alon. Mahirap puntahan ang lugar na yon dahil sa matarik na daan paakyat. Ang tanging paraan para makarating sa tuktok ay ang helikopter na siyang naghahatid sa mga parokyano
na bumibili sa mga babae. Mula sa malayo, tanaw ni Jeff ang sinasabing mansyon na nakatirik sa mataas na gulod. Ayon sa nakuhang impormasyon, doon dinadala ang mga babaeng dinudukot ng isang grupo. Dahil sa pagmamanmana, hindi niya namalaya na kalat na ang dilim sa paligid. Nang mapagtantong gabi na, nagmamadali na siyang umuwi. Habang daan, hindi niya maiwasan ang kabahan. Kanina pa kasi siya nakakaramdam na may sumusunod sa kanya. Sa biglang paglingon, doon tumambad sa kanya ang isang aso na hindi pangkaraniwan ang laki. Mapupula ang mga mata nito at kumislap pa ang dalawang pangil nito nang tamaan ng liwanag ng buwan. Inilabas ni Jeff ang baril na nakasuksok sa kanyang bewang. Pero bago pa siya makapagpaputok, mabilis na siyang nasunggaban ito at nakagat sa braso. Napaigik na lamang siya sa sakit. Nang paputukan niya muli ito, nagawa pa nitong iwasan ang bala ng kanyang baril. Maliksi ang kilos nito at nahihirapan siyang puntiryahin. Nang malapit na muli ito, sa kanya hinugot ng patalim at saka inundayan ng aswang sa leeg. Umangil ito ng malakas pero nagawa pang tumakbo palayo. Hawak ang braso na may sugat, umuwi siya sa bahay. Nandito na si Kuya Jeff! Ano nangyari sa'yo? Nakainkwentro ako ng isang aswang habang pauwi ako. Ano ka mo? Akala ko ba may kasunduan kayo ng kapitan ng mga aswang? Bakit ka inatake ng kauri niya? Tama po kayo. Hindi sila maaaring pagkatiwalaan. Pero hindi dapat nila ginawa yan sa'yo. Ikaw lang ang tumutulong sa kanila. Mamaya niyo na po siya kausapin, Tang. Gamutin niyo na po si Kuya Jeff. Oo nga. Pasensya na. Si Aling Guada na naglinis ng sugat ni Jeff. Habang kumuha naman ng mga halamang gamot si Mang Baste na ipinantatapal sa sugat ng binata. Malalim ang kagat sa braso ng binata. Bumakat pa sa balat nito ang mga pangil ng aswang na umatake rito. Hindi rin maipinta ang mukha nito dahil sa matinding kirot na dulot ng sugat niya. Inaapoy na rin siya ng lagnat. Naaawa naman si Nonoy habang pinagmamasdan siyang pabiling-biling sa higaan. Huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang lagay ng Kuya Jeff mo. Nangingitim po ang paligid ng sugat niya. Hindi po ba delikado yun? Nalinisan na rin natin ang sugat niya at napainom ng halamang gamot. Malakas ang resistensya ng kuya mo. Kaya niyang labanan ang laway ng aswang na kumapit sa kanya. Magpahinga na lang po kayo, Tang. Ako na lang po ang bahala magbantay kay Kuya Jeff. O sige, huwag mong kalilimutan na punasan ng basang bimpo ang kanyang noo. Opo, Tang. Tatawagin ko na lang po kayo kapag lumala ang lagay ni Kuya. Nang lumabas na si Mang Baste, naupo naman sa tabi ni Jeff ang binatilyo. Pilit din niyang nilalabanan ng antok para tumagal sa pagbabantay sa pinsana. Nung hating gabi na, nakarinig si Nonoy ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Pagsilip niya sa maliit na butas sa dingding ng bahay, nakita niya ang 3 malalaking aso. Pawang namumula ang mga mata ng mga ito at paikot-ikot sa paligid ng kanilang bahay. Natitiyak niyang naaamoy ng mga ito ang pinsana, kaya naroon ang mga ito ngayon. Papasikat na ang araw nang umalis ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan, bumuti na ang lagay ni Jeff. Pero hindi pa rin ito nagigising. Hinayaan na lang muna ni Nonoy na matulog ito. Sa kusina naabutan niya ang kanyang ama. Alam niyo po ba, Tang? May 3 aswang na umaaligid sa bahay kagabi. Alam ko, kaya hindi rin ako nakatulog kagabi. Mabuti na lamang,
Hindi alam ng nanay mo. Dahil kung hindi, baka pati siya hindi rin nakatulog. Ano kaya ang sadya nila? Hindi ko alam. Pero kailangan natin maghanda. Oo. Si Kuya Jeff nga pala. Wala nang lagnat. Mabuti naman kung ganon. Pero nag-aalala po ako sa sugat niya eh. Para kasing nabubulok ang itsura nito. Ganon talaga ang sugat mula sa aswang. Mamaya papalitan ko yung nakatapal na dahon sa sugat niya. Bandang 10:00 na ng umaga nang magising si Jeff. Pakiramdam niya uhaw na uhaw siya. Kaya bumangon na siya sa pagkakahiga. Napangiwi pa siya nang maramdaman ng kirot sa kanyang braso. Nakita niyang may mga nakatapal doon na mga dahon na. Dahan-dahan na lang siyang lumabas ng silid at nagtungo sa kusina. Nagtaka pa siya nang mapansin na wala ang mga kasama sa bahay. Kumuha na lang siya ng tubig sa pitsel at saka uminom. Dumungaw pa siya sa bintana para tingnan sila, ngunit wala din sila sa bakuran ng bahay. Naupo na lang siya at naghintay sa pagbabalik ng mga ito. Hindi nagtagal. Dumating na rin si Mang Baste at Nonoy. Mabuti naman at gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Ayos na po ako. Saan po kayo nang galing? Sinanggwada po. Nagpaiwan sa bahay ng Tio Tiago mo. Ano pong meron sa bahay nila Tiyo? Ang pinsan mo kasing si Susette, natagpo ang wala ng buhay sa mismong silid nito. Oh? Sinong pumatay sa kanya? Hindi po ba 7 buwan ang buntis si Susette? Sa itsura ng katawan ni Ate Susette, aswang ang pumatay sa kanya. Nawala rin kasi ang sanggol sa tiyan niya eh. Mga hayop sila! Bakit pati si Susette? Ba naman eh, dumalaw lang siya dito sa baryo natin. At may sakit nga si Tio Tiago. Tapos ganun pang sinapit niya. Kung ako sa'yo, Jeff, ngayon pa lang, pag-isipan mo na kung tama bang tulungan mo mga yun. Kakausapin ko po ang kapitan nila para makuha ang paliwanag niya sa nangyari. Hindi mo na kailangan makipagkita pa sa kanya. Baka mamaya may masama silang balak sa'yo. Kung hindi po ako makikipagkita, baka mas lalong malaking problema ang kaharapin ng baryo natin. Hindi kita mapapayagan sa kalagayan mong yan. Mahina ka pa. Magtiwala po kayo sa akin. Walang mangyayaring masama sa akin. Sasamahan ko na po siya, Tang. Hindi maaari. Delikado ang pagpunta doon. Ni isa sa inyo, walang pwedeng pumunta. Nagkatinginan na lamang ang magpinsana. Nang araw na yun, kahit hindi pa ayos ang lagay, pinuntahan ni Jeff ang bahay ng tiyuhin. Pagdating doon, naroon na ang selyadong kabaong ng pinsana. Sa galit na nararamdaman, hindi na niya namalayan ang pagkuyom ng kamao. Kinabukasan, habang wala ang tiyuhin, pumuslit si Jeff papuntang baryo Maluto. Malayo pa lang sa bahayan, sinalubong na siya ni Hera. Wala kayong isang salita! Hindi talaga kayo mapagkakatiwalaan! Mga halimaw nga kayo! Ano bang ibig mong sabihin? Huwag ka na magmangmangan pa! Huwag mo akong pagtaasan ng boses! Huwag mong kalilimutan na narito ka sa teritoryo ko. Baka hindi ka na makauwi ng buhay sa inyo. Hindi ako natatakot! Dahil sa ginawa nyo, wala na kayong maaasahang tulong sa akin. May namatay ba sa isa sa mga kababaryo mo? Oo, pinsan kong buntis. At maging ako ay inatake ng aswang. Maniwala ka. Hindi ko alam yan. Paano hindi mo alam? Ikaw ang tumatayong kapitan sa lugar na ito. Aalamin ko kung sino sa mga kasamahan namin ang gumawa nun. Huwag mo lang alamin. Hawakan mo sila mga kasama mo para hindi sila makapaminsala. Teka, huwag ka munang umalis. Yun lang sadya ko. May balita ka na ba sa mga kasama naming dinukot? Oo, alam ko na kung saan sila matatagpuan.
Pero dahil sa ginawa ng mga kasama mo, hindi nyo na malalaman. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo kung nasan sila. Hanggat hindi ko nasisigurong kaligtasan ng mga kababaryo ko, wala akong sasabihin sa'yo. Nang muling humakbang paalis si Jeff, hindi na rin siya pinigilan na Hera. Nang makaalis ang binata, tsaka naman niya hinarap ang mga kasama. Isa-isa niyang tinanong ang mga ito kung sino ang gumawa noon. Isang pamilya naman ang umamin kaagad. Anila, wala namang miyembro ng pamilya nila ang nawawala. Kaya hindi sila kasama sa kasunduan nila kay Jeff. Hindi pinahalata ni Hera na hindi niya nagustuhan ang katwiran ng mga ito. Ipinahiwatig din ng mga ito na gagawin nila ulit ang pag-atake sa kabilang baryo. Kaya isang plano ang naisip ni Hera. Nang mga oras na yun, pinagagalitan ni Mang Baste si Jeff dahil sa kapangahasan na ginawa niya. Mabuti na lang wala nangyari sa'yo sa pagpunta mo doon. Pasensya na po tatang kung hindi ko na sinabi sa inyo. Alam ko naman po kasing hindi nyo ko papayagan eh. Dahil delikado lalo't sa kalagayan mo, hindi ka pa nga tuluyang magaling eh. Wala pong alam ang kapitan nila sa ginawa ng iba nilang kasama sa pag-atake dito sa baryo natin. Naniwala ka naman. Mga halimaw ang mga yun. Hindi dapat pagkatiwalaan. Maghanda na lang po tayo. Siguradong babalik ang mga mamayang gabi. Nakahanda na ang mga kababaryo natin. Kahit nababalot sila ng takot, handa na silang harapin ang mga aswang na aatake sa baryo natin. Tutulong din po ako. Dumito ka na lang sa bahay. Hindi mo pa kakayanin ang lumaban. Hindi rin po ako matatahimik kung sakaling magkukulong lang ako dito sa bahay. O sige, pero dapat dito ka lang lagi sa tabi ko. Napilitan na lamang na sumang-ayon sa kanya si Mang Baste. Naisip niya na baka may gawin na naman ang binata kapag hindi niya pinayagan. Ang bawat bahay ay pinalibutan ng mga pangontra. Mahigpit din pinagbilinan ng mga residente na pagsapit ng alas 6 ay kailangang wala nang lalabas ng kani-kanilang tahanan. Nung bandang hapon na, isang panauhin ang bigla na lamang sumulpot sa kanilang bahay. Hindi na naitago pa ni Jeff ang pagkabigla at pag-aalala para dito. Mukhang hindi ka natutuwa na dinalaw kita dito Hindi naman sa ganun. Kaya lang wrong timing kasi yung pagpunta mo rito eh. Bakit? May ginagawa ka bang mahalagang bagay? Wala naman, kaya lang malapit ng gumabi. Yun ba? Ayos lang kahit gabihin ako. Dala ko naman yung motor ko eh. Hindi mo ko naiintindihan eh. Delikado kung aabuti ka ng gabi sa baryo namin. Ano ba kasi meron dito sa baryo nyo? Bakit delikado? Ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Alam mo, habang papunta ako dito sa baryo nyo, para palang paraiso tong sa inyo. Kahit saan ako tumingin puro luntian na nakikita ko. Mukha lang paraiso ang lugar namin, pero may malagim na lihim. Lalo ako naguguluhan sa iyo Pwede pakipaliwanag nga. Ram, hindi ka dapat nagpunta pa rito sa amin. May umaatake kasi mga aswang sa baryo namin. Marami na sila na biktima. Ha? Aswang? Totoo ba talaga ang mga nilalang na yun? Oo, hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila. Naku, dapat pala umalis na ako ngayon bago ako abutan ng gabi sa daan. Hindi na kita papayagang umalis pa. Baka may masama pang mangyari sa'yo kapag pinayagan kita. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Baka kayanin ko pa makalabas. Mabilis naman ang motor ko Tsaka, hihintayin ako ng misis ko. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Kahit ngayon lang. Ilang minuto na lang kasi palubog ng araw. Pasensya ka na, Jeff Hindi ko kasi alam. Wala ka naman kasing nababanggit sa akin Hindi ako sigurado kung maniniwala ka sa mga sasabihin ko sa'yo.
Tsaka, nito na lang naman sila umatake sa baryo namin eh. Dati naman, tahimik lang sila namumuhay sa baryo nila. Ano ba kasi nangyari? Bakit umaatake sila ngayon? Tsaka ko na lang ikukwento sa'yo. Kailangan mo talagang ikwento lahat para hindi na ako magugulat sa susunod na pupunta ako dito. Sabay pa silang napatingin sa labas ng bintana. Palubog na nga ang araw ng mga sandaling yon na hindi maikakaila kay Rama ang takot na nararamdaman ng mga sandaling yon. Kaya lang naman siya nagtungo roon para makita ang kaibigan at malaman ang tinitirhan nito. Noon pa kasi, nagtataka siya kung bakit tila iwas itong magpapunta ng kaibigan sa baryo nito. Ngayon alam niya na ang dahilan nito. Mainit namang tinanggap ng mag-asawang Baste at Guada si Rama. Gayun din si Nonoy na hinunta kaagad ng bisita. Dapat pagdadalaw ko dito sa amin sa umaga, hindi yung pahapon na. Hindi ko kasi alam eh. Gusto ko lang sana kasing sorpresahin ang pinsa mo. Hindi ko alam na ako pala masusurpresa. Tahimik naman dati ang baryo namin eh. Nagsimula lang naman umatake yung mga aswang nung dukutin ng mga babae sa baryo nila. Sa amin sila naghihiganti. Nabanggit nga ni Jeff ang bagay na yan. Ngayon alam ko na kung bakit porsigido siyang mahuli ang grupo na yon. Sana nga mahanap na sila. Nakakaawa din ang ibang biktima nila eh. Huwag ka mag-alala. Alam na rin namin kung saan dinadala ang mga babaeng dinudukot nila. Kailangan lang namin ng magandang plano. Salamat naman pala kung ganun. Marami pang napag-usapan ng dalawa. Unang paghaharap pa lamang nila, magaan na ang loob nila sa isa't isa. Naliwanagan na rin si Ram sa lahat ng mga naglalarong katanungan sa kanyang isipan. Habang lumalalim ang gabi, pare-pareho silang hindi mapakali ng mga sandaling yon. Ang mag-asawa'y nagpaalam ng papasok sa kanilang silid. Naiwan naman ang 3 lalaki sa sala. Sa di kalayuan, maririnig ang isang alulong. Nagkatinginan pa silang 3 bago tumayo si Jeff para sumilip sa labas ng bahay. May nakita ka ba sa labas? Oo, nandyan lang sila sa labas. Anong gagawin natin? Baka pasukin tayo dito sa loob ng bahay. Nonoy, ikaw na munang bahala rito. Anong gagawin mo? Lalabasin ko lang sila. Aalamin ko na kung anong kailangan nila. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya pagkalabas mo agad kang sunggaban at lapain. Tama si Kuya Ram. Nakalimutan mo na bang sinabi ni Tatang? Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong matatakot. Dito lang kayo. Sasama na ako sa'yo. Alangan naman na pabayaan kita. Humanda ka lang sa pwedeng mangyari. Sa labas, naroon muli ang 3 malalaking aso. Paikot-ikot sila sa paligid ng bahay. Nang lumabas sila ng bahay, sumalubong sa kanila ang malamig na simoy ng hangin na may masangsang na amoy. Nakatitig din sa kanila ang 3 nilalang na may mapupulang mga mata. Tumulo pa ang laway ng isa sa kanila na tila ba't takam na sa kanila. Umangil ang mga yun at pumorma na tila aatake. Nanginginig naman ang kamay na inilabas ni Ram ang baril nito at saka iniumang sa kanila. Bago man sila makagawa ng hakbang, isang malaking baboy ramo ang humahangos na dumating. Sinugod nito ang 3 malalaking itim na aso. Pinaligiran naman ito ng 3 habang malakas na umaangil. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng baboy ramo. Bumalik ito sa totoong anyo nito bilang aswang na bangkilan. Mayroon itong pakpak na kahalintulad ng isang panike at may mahabang kuko. Nang makilala ito ng 3 aswang, akmang tatakbo ang mga ito palayo.
Pero nahabol ito at saka mabilis na dinukot ang mga puso nila. Nang humarap ang bangkilan sa magkaibigan, hawak pa sa isang kamay nito ang 3 pusong patuloy sa pagtibok. Siguro naman amanos na tayo. Kahit maubos pa kayo, hindi nyo na maibabalik yung mga inosenteng taong pinatay ng mga kasamahan mo. Jeff, kilala mo siya? Oo, siya ang kapitan ng baryo kung saan puro aswang ang naninirahan. Sa baryo nila mayroon dinukot ang mga babae. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng mga kasama ko. Tinitiyak ko sa'yo na hindi na to mauulit pa. Aasahan ko salita mo. Ngayon, sabihin mo naman sa amin kung ano na ang balita sa paghahanap mo sa mga kasamahan namin. Ang totoo niyan, alam ko na kung saan sila matatagpuan. Talaga? Saan? Sa isang mataas na gulod na napapalibutan ng bangin. Hindi basta-basta mapupuntahan ng lugar. Doon nila dinala ang kapatid ko at ang iba pa. May kapatid ka pala sa kanila. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n lang kasidhiyang pagnanais mong mahanap sila. Kahit hindi pa nila kasama ang kapatid ko, hahanapin ko pa rin sila bilang tumatay yung leader ng aming baryo. Hindi ko sila maaaring pabayaan. Pwedeng makisabat. Kung aswang kayo, sa tingin ko madali para sa inyo na puntahan ng lugar na yon. Kumpara sa aming mga pangkaraniwang tao lang. Kahit saang lupalop pa yan, pupuntahan namin. Kailangan lang namin ng eksaktong lugar. Sa palagay ko, malaking tulong ang magagawa nyo kung sasama kayo sa operasyon. Sasama talaga kami. Sabihan nyo lang ako kung kailan. Hindi na hinintay ni Hera na makasagot ang isa sa kanila. Agad na rin siyang umalis sa lugar na yon. Nasundan pa siya ng tingin ni Jeff. Nananatiling blanko ang ekspresyon ng mukha. Lingid sa kanila. Narinig at nakita lahat ni Mang Baste ang nangyari. Ang akala ko kapag sinabing aswang, mga nakakatakot ang mga itsura. Bakit ang isang yun ay parang Diyosa sa ganda? Isa siyang bangkilan. Oh? Nandiyan po pala kayo? Bangkilan po? Ano pong klaseng aswang siya? Sila ay mga magagandang dilag mula sa hanay ng mga kadatuan. May kakayanan silang mag-anyong aso, baboy ramo, ibon, o kahit anong nilalang ng dilim. Higit din silang nakatataas kumpara sa ibang uri ng aswang. Hindi na nga ako makahinga kanina habang pinapanood ang ginagawa niya. Huwag kayong magpapadala sa angking ganda niya at husay. Ginagamit din nila yon para makapanlin lang sa kanilang bibiktimahin. Ganun po ba? Ay, mabuti pa pumasok na tayo. Naghanda ang asawa ko ng kape. Tsak naman daw kasing hindi na tayo makakatulog nito. Kinabukasan na, maagang umalis si Rama. Sa kabila ng karanasan nito, gusto pa rin bumalik ng lalaki sa baryo nila. Nagpahayag din ito ng kahandaan sa gagawin nilang misyon sa pagliligtas sa mga babaeng dinukot. Nang makaalis ang kaibigan, umalis naman si Jeff papuntang kabilang baryo. Agad siyang sinalubong ni Hera. Mukhang nawiwili ka ng pumunto sa baryo namin Gusto lang kita makausap. Tungkol ba sa sinabi mo kagabi? Oo. Anumang oras, pwede na tayong pumunta sa sinasabi ko siyang pinagdalhan ng kapatid mo at ang iba pa. Hindi mo na kailangan samahan pa kami. Kaya na namin yun ng mga kasama ko. Sapat na ang mga naitulong mo. Kailangan ko rin sumama. Dahil nakaatang sa akin ang paghuli sa taong nasa likod ng pagdukot sa mga babae. Kung ganun, bahala ka. Siya nga pala, tinitiyak ko sa'yo na magiging madugo ang pagpunta natin doon. Napatango na lamang si Jeff. Hindi niya kasi alam kung anong sasabihin. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin siyang aalis. Habang naglalakad palayo, ramdam pa ng binata ang nakasunod na tingin ng babae.
Pagdating sa bahay, kinuha niya ang barel na nakatago. Pinakatitigan niya yun. Napasukan sa ganong ayos ni Nonoy. Kuya, nakita ko galing ka sa baryo ng mga aswang. Anong ginawa mo ron? Kinausap ko lang yung kapitan nila. Alam mo, hindi ko akalain na meron pa ng ganong kagandang aswang. Huwag kang magpapalin lang sa ganda niya. Aswang pa rin siya at kumakain ng tao. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Hindi ko lang maiwasan na humanga. May lakad ka ba ngayon? Wala naman. Bakit mo tinanong? Kasi mula nung dumating ka rito, ngayon mo lang nilabas yung baril mo eh. Kaya naisip ko baka may pupuntahan ka. Meron nga pero hindi pa ngayon. Naisip ko bigla na parang mahirap nga ang trabaho mo, kuya. Ayaw mo na bang maging pulis? Akala ko pa naman susunod ka sa yapak ko. Parang aga-alangan na ako eh. Siguro naman, hindi lang sa pagpupulis na ipapakita ang tapang. Oo naman. Ngayon pa nga lang bilib na ako sa pinapakita mong tapang eh. Siyempre naman, manayata ako kay Tatang na matapang din. Ginulo pa ni Jeff ang buhok ng binatilyo. Nagkwentuhan muna sila nito gaya ng ginagawa nila. May palagay kasi siya na darating ang panahon na hindi na nila yun magagawa pa. Mula nang mawala ang tatlong aswanga, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo nila. Naging normal na muli ang pamumuhay ng mga taga roon. Si Jeff naman, hinihintay lang ang araw na napag-usapan kung kailan nila papasukin ang mansyon. Pipindasal niya na sana magtagumpay sila sa misyon nila. Hindi biro kasi ang kakaharapin nilang mga kalaban. Samantala, sa ilalim ng buwan, pinupulong ni Hera ang mga kababaryo niya sa plano nilang paglusob sa mansyon. Lahat ay sumisigaw at nasasabik na sa gabing yun. Dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Sa ibaba ng gulod ay naroon ang lahat. Hindi maiwasan ni Jeff ang kilabutan sa nakikitang tanawin sa paligid. Daan-daan kasing aswang ang kasama nila. Nasa iba't ibang kaanyuan ng mga ito. Handa ka na ba? Oo naman. Isa lang sana ang pakiusap ko. Huwag niyong idamang iba pang bihag ng grupo. Huwag kang mag-alala. Alam na ng mga kasama ko ang gagawin nila. Sa mga bantay pa lang, tsak na mabubusog na sila. Hindi na nila kailangan pang idamay ang iba pang bihag. Salamat naman kung ganun. Hindi ba sasama ang kaibigan mo sa atin? Hindi na. Dito na lang siya maghihintay. Pagkatapos kaya ng misyon natin ito, magkikita pa kaya tayo? Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Basta ko na lang naisip na itanong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang wakwak ang lumapit sa kanila. Nakatingin yun kay Jeff. Bahagya pang napatras ang binata sa biglang pagsulpot nito sa kanilang harapan. May katangian ito na katulad ng isang ibon. Bago pa maisip ni Jeff kung ano ang binabalak nito, mabilis na nitong dinagit ang kanyang balikat at saka inilipad pataas. Napasigaw na lamang siya sa gulat. Pagtungo ni Jeff sa ibaba, mabilis na umaakyat ang mga aswang na para bang baliwala lang sa mga ito ang matatalas na nakausling mga bato. Ang iba naman ay mga lumilipad sa himpapawid. Nang maibaba siya sa isang pasilyo, agad siyang nagtago para hindi makita ng mga bantay. Ilang sandali pa, dumating na rin si Hera. Gaya ng nakuhang impormasyon ni Ram, mas maraming tao ngayon. Pupunta rin daw ang pinakalider ng grupo na ito. Mabuti kung ganun. Dahil sa araw na to, uubusin namin sila. Magpepesta kami ngayong gabi. Huwag mo lang kakalimutan ang pinag-usapan natin ha. Oo naman. Asahan mong walang masasaktan ng mga bihag. Mabilis silang nagkubli nang makarinig ng mga paparating na yabaga
palapit sa kanilang kinaroroonan. Isang lalaking may magarang kasuotan ang naglalakad kasama ng mga bantay nito. Bakas sa mukha nito ang matinding galit. Napatitig ng husto rito si Jeff. May pulang balat kasi ang mukha nito. Biglang sumagi sa kanya ang sinabi ng tiyuhin niya. Hanggang makapasok ang mga yun sa isang silid, nakasunod pa rin ang tingin dito ni Jeff. Siya kaya ang leader nila? Siya na nga siguro. Tugma kasi sa description binigay ni Ram tungkol sa itsura ng leader ng grupo. Naririnig mo ba yon? Yung bang huli ng isang ibon? Oo, yun na ang hudyat para lipulin sila. Ako nang bahala sa leader nila. May kailangan din kasi akong malaman. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Ilang sandali pa, maririnig na sa buong paligid ang saring-saring ingay na nagmumula sa angil at sigawan ng mga tao. Kabi-kabila rin ang mga putok ng mga barela. Si Jeff naman, nang makitang lumabas ang mga bantay ng lalaking may pulang marka sa muka, pumasok siya roon habang nakataas ang barela. Nagulat pa ang lalaki sa bigla niyang pagpasok. Tinanggal niya ang kwintas at saka ipinakita sa lalaking namumutla sa takot. Nang oras na yon, nasagot na rin ang katanungan kung sino ang pumatay sa kanyang mga magulang. Yun ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi pa man niya naipuputok ang barela. Agad na itong pinagpiestahan ng mga aswang na hayok sa laman. Nakaririnding sigaw nito ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto na yon. Tumalikod na lamang siya at saka hinanap ang iba pang mga bihag. Nadaanan pa niya ang mga nagkalat na mga lasog-lasog na katawan sa bawat pasilyo. Malapit sa may hagdana, abala naman si Hera sa pagngasab sa biktima nito. Iniiwas na lamang ni Jeff ang tingin dito. Gaya ng sinabi ni Hera, nagpiesta nga sila. Dahil sa dami ng mga kinain nilang karne ng tao. Sumisilip na ang haring araw nang bumalik sa dating anyo ang mga aswang na kasama ni Jeff. Nailigtas na rin nila ang mga bihag na babae. Napasulyap si Jeff sa papalapit na si Hera at sa babaeng kasama nito na may bahid pa ng dugo sa paligid ng bibig. Siya ba ang kapatid mo? Oo, gusto namin magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakasama ulit ang kapatid ko. Kagabi tuluyan na siyang naging aswang. Meron lang akong katanungan. Paano hindi nila nagawang tumakas kung mga aswang sila? Hindi pa sila ganap na aswang nang dukutin sila ng mga lalaking yun. Wala rin ako at ang iba pang matatandang mga aswang sa baryo namin noon. Kaya madali silang nakuha. Malinaw na sa akin ang lahat. Kailangan na nating umalis. Salamat muli sa tulong nyo. Wala yon. Ginawa lang namin ang mga tungkulin namin. Nang makaalis ang grupo ni Hera, pinasakay na rin ni Jeff ang nasa 20 babae na pawang mga menor de edad. Tulala pa ang mga ito at nanginginig pa sa takot. Nang magsalita si Jeff, ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Matinding trauma ang pinagdaanan nila. Tama ka. Hindi lang sa kamay ng mga dumukot sa kanila, pati sa nasaksihan nila kagabi. Ano ba nangyari? Talaga bang naubos ang mga kalaban? Pinagpiesta nilang lahat. Walang natira sa kanila. Sana naman wala na akong makainkwentro ng mga aswang sa susunod. Sa wakas matatahimik na rin sila sa baryo nila. Sana wala namang gulo sa kanila. Pati kasi baryo naming nananahimik, nadadamay sa galit nila. Paano natin ipapaliwanag ang nangyari sa mansyon na yan? Ihatid na natin ang mga babaeng to sa kanilang bahay. Pagkatapos, umuwi na tayo parang walang nangyari. Ha? Sigurado ka? Wala rin namang maniniwala sa atin kung sakaling sabihin natin sa kanila na mga aswang ang may gawa sa nangyari sa mansyon.
Baka mapagkamalan lang tayo mga baliw. Sa bagay nga, tara na ngang ihatid ang mga to. Pagkatapos maihatid ang huling dalawang babae na magkababaryo pala, umuwi na rin ang dalawa. Gaya ng napag-usapan na nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Pagka-uwi ni Jeff sa bahay, masaya siyang sinalubong ng mag-anak na itinuring niya na ang pangalawang pamilya. Nabigyan ko na rin po ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Ibig mo sabihin, dun mo rin natagpuan ang taong pumatay sa mga magulang mo? Nalaman mo rin ba kung anong dahilan kung bakit sila pinatay? Mababaw na dahilan po. Dating kasapi ng grupo nila ang Itay. Pero mula nang makilala ng Itay ang inay, tumiwalag na siya. Yun ang dahilan kung bakit ilang taon din siyang tinugis. Nakakalungkot ang nangyari sa mga magulang mo. Nais lamang ng Itay mo na magbagong buhay kasama kayo. Noon pa, naghihinala na ako sa klase ng trabaho ng Itay mo. Pero hanggang sa huli, inilihim niya yon. Nagpapasalamat na rin po ako na natuldukan na ang paghahanap ko ng hustisya. Natitiyak ko na matatahimik na rin sila. O edi babalik ka na ba uli sa trabaho mo? Hindi ko po alam. Para kasing nagugustuhan ko na rito sa baryo natin eh. Ganitong buhay ang hinahanap-hanap ko. Sana ang pagtira dito ang nagugustuhan mo. Hindi ang pagkakagusto sa hindi natin kauri. Hindi ko po kayo maintindihan. Kilala kita mula pagkabata. Ayoko lang na masaktan ka sa bandang huli. Kaya ngayon pa lang, supilin mo na ang nararamdaman mo. Napatitig na lamang ang binata kay Mang Baste. Para kasing mayroong ipinapahiwatig ang tiyuhin sa kanya. Nang mga sumunod na araw, naging laman ng balita ang nangyari sa mansyon. Ni isa wala makapagpaliwanag sa totoong nangyari doon. Kalaunan na, nakalimutan na rin ng mga tao ang pangyayaring yun. Wala na rin napapabalita na pagdukot sa mga babae sa iba't ibang lugar. Nagdesisyon na rin si Jeff na hindi na bumalik sa pagiging alagad ng batas at nanatili na lamang sa kanilang baryo. Hindi nagtagal, tinanggap na rin niya ang kapalaran niya na maging aswang. Lalo't nalaman niyang may katugon naman pala ang kanyang nararamdaman. Sigurado ka na ba, Kuya Jeff, na gusto mong maging aswang para sa babaeng yun? Oo, Nonoy. Buo ng desisyon ko sa gagawin ko. Isa kang hangal, Jeff. Naging baliw ka dahil sa pag-ibig. Patawarin mo ko, Tang. Pinilit kong labanan ang nararamdaman ko. Pero mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko kay Hera. Pero bakit sa babae pang yun ka umibig? Marami naman dyan na masigit na maganda at kauri pa natin. Hindi po natuturuan ng puso kung sinong iibigin ito. Hindi nga natuturuan pero kaya mong pigilan. Masakit din po sa akin na suwiin kayo. Kaya lang po, kaligayahan ko na po nakasalalay dito. Sana po maintindihan niyo ako. Sana maging masaya ka sa buhay na pinili mo. Tang, sandali lang po. Huwag muna kayong umalis. Hayaan mo na siya, Kuya Jeff. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Masyado lang talaga nasaktan ng tatang sa ginawa mong desisyon. Galit ka rin ba sa akin, Noy? Hindi ako galit sa'yo. Mahirap maunawaan ang ginawa mo. Pero naiintindihan kita. Hindi ko nga lang natitiyak kung magkikita pa ba tayo kapag umalis ka na. Nariyan lang ang baryo Maluto. Ano mang oras pwede kang pumunta. Malungkot lang nang umiti si Nonoy. Kahit tuloy lang ang nagdudugtong sa dalawang baryo. Alam niya oras sa doon na tumira ang pinsana. Hindi niya na ito makikita pa kahit kailan. Nang umalis si Jeff ng araw na yon, labis na nalungkot ang buong pamilya ni Mang Baste. Hindi kasi nila akalain na iiwan sila nito para sa babaeng bangkilan.
May kakayanan ng bangkilan na gawing aswang ang isang tao sa pamamagitan ng paghalik dito at pagsasali ng itim na perlas. Para matanggap si Jeff sa baryo nila, kailangan itong maging kauri nila. 1 linggo na rin mula nang umalis si Jeff. Labis pa ring nalulungkot si Nonoy. Gustuhin man niyang tumawid sa kabilang baryo, mahigpit naman siyang pinagbabawalan ng ama. Kumusta na kaya si Kuya Jeff? Huwag mo na siyang babanggitin pa kahit kailan. Hindi na natin siya kauri. Ibig lang sabihin, hindi na rin natin siya kapamilya. Nagmahal lang po si Kuya Jeff. Yun lang naging kasalanan niya. Labis lang siya nabighani sa ganda ng babaeng yun. Pero hindi yun tunay na pag-ibig. Kahit ano pa po, wala na po tayong magagawa pa. Nandun na siya sa baryo ng mga aswang. Kaya nga kalimutan mo na siya. Batid ni Nonoy na kaya lamang yun nasabi ng ama dahil nagdaramdam pa rin ito sa pinsana. Nang sumunod na umaga, nagulat si Nonoy nang makita ang tulay na sira na. Nang tanungin niya ang ama, ang tanging sagot nito ay mabuti nang wala nang maging dahilan si Jeff na bumalik sa baryo nila. Samantala, nakarating naman kay Jeff ang nangyari sa tulay. Sinadya di mo nung sirain ng tulay para wala ka ng dahilan para bumalik sa baryo ninyo. Matindi pa rin ang tampo sa akin ni Tatang. Naunawaan ko naman siya eh. Pero sana, mapatawad pa rin niya ako. Balang araw matatanggap din nila ang naging desisyon mo. Sana nga. Yun lang nagpapabigat sa kalooban ko. Tuwing naiisip ko na may hinanakit sila sa akin, hindi ako lubusan nagiging masaya. Sabihin mo nga, hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinili mo? Hindi. Dahil mahal kita at handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, ganun din ang gagawin ko. Handa kong talikuran ng lahat para sa'yo. Ang mabuti pa, pag-usapan lang natin yung nalalapit ating pag-iisang dibdib. Makakaasa ka na lahat makikiisa sa atin. Sa kabilugan ng buwan magaganap ang pag-iisang dibdib natin. Sobrang saya ko. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw. Sa pamamagitan ng seremonyas na ginagawa nila, saksi ang mga nakatira sa baryo na yun at ganun din ang buwan at mga bituin sa langit sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa paglipas ng mga taon napuno man ng maraming pagsubok ang kanilang pagsasama dahil sa pagiging dating tao ni Jeff. Lahat ng yun ay nalampasan nilang dalawa. Mula rin nang nanirahan si Jeff sa baryo Maluto, nawala na rin siya ng balita sa labas ng baryo. Tuluyan na rin niyang pinutol ang ugnayan niya sa pamilya. Wakas.